Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating extension shop dito po sa Barangay Dalig, Antipolo City. Ito pong shop natin na to, dito natin ginagawa itong ating mga 4x4, 4x2 at mga setup na 4x4 So yan po yung mga katawagan po dito. So pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng off-road? Ayan. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa salitang off-road? Ang off-road po ay yung wala ka doon sa mga public road, wala ka doon sa mga private roads na dinadaanan mo. Halimbawa po, nandyan, may public roads dyan. Tapos yun po ay kabundukan. Nandoon yung bahay mo, nandoon yung ginawa mong shelter. Dahil wala na mga public roads para makarating ka sa bahay mo, ang dadaanan mo ngayon ay yung mga lubak-lubak na mga daanan, may mga putik, pwedeng dadaan ka ngayon sa ilog, no, yung river crossing, dadaan ka ngayon sa mabuhangin. So, yun po yung tinatawag na off-road. Ibig sabihin, wala ka dun sa road. Nasa labas ka ng road. So, halimbawa po, ang tirahan mo naman ay nasa kabukiran. Patag lang yan. Kanina, bundok yung example natin. So, sa malayong lugar, mga 1 kilometer away, merong kalsada. So, gusto mong makarating ngayon sa bahay mo, nadadalin mo yung sasakyan mo. So, wala kang daanan, wala kang kalsada na madadaanan mo na sementado. Ang dadaanan mo ngayon ay mga lubak-lubak, maputik, maraming mga bato-bato, yung hindi naman kalakihang bato, madawag, may mga siit, may mga puno na makakadaan ng bisikleta mo, makakadaan ng mga motorsiklo. So ang tawag doon ay off-road. Yung mga rugged terrains, yung mga matitinding trails na pang off-road, pwedeng yun ay ilog, pwedeng yun ay mabubuhangin, talagang maraming mga putik na talagang malalaking gulong lang ng mga sasakyan ang pwedeng dumaan doon. So, yun po yung mga rugged terrains na tinatawag. Malalaking tipak ng bato. Kaya po, kailangan ang gagamitin mong sasakyan sa mga ganong klaseng rugged terrains ay yung mga off-road vehicles talaga na naka-design para ron. Sinabi ko po kanina, technically speaking, halos lahat ng sasakyan ay masasabi mong pwede mong gamitin sa off-road, pati bisikleta, pati kariton, mga kotse, motorsiklo, mga truck, lahat yan. Depende doon sa dadaanan niya ng mga trails, ng mga terrains. So ngayon mga kapatid, bakit po ba natin pinag-uusapan itong tungkol sa off-road? Meron po kasi akong vlog noon pa na si Mr. Suave, yung adventure na ginawa nating 4x2 na pang off-road. So meron pong nagre-reklamo or merong nagko-comment na sabi po niya, may off-roader bang 4x2? Sa inyo ko lang narinig yan. Ayan. Ayun po yung tanong niya. Wala namang problema kung tanong lang yun at gusto niyang makarinig ng sagot. Pero dahil nga po sa ang inyong lingkod ay nagse-set up ng mga 4x2 na yan at meron din po akong sarili kong 4x4, ayun, nasa likod. Yan po ay crosswind na ginawa nating 4x4. At yung Pajero naman po ay 4x4 din. Ayan. Pati po itong Delica na to ay 4x4 din. Ito. So yan. So alam natin talaga ano po ba ang kahulugan ng off-road vehicle at ng katagang off-road. So itinanong ko muna sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng off-road. At ito po ang sinagot niya. Rough ground and extreme roads away from normal roads. Tama naman po yun. Pero meron siyang sinabi, kaya kailangan, sabi niya ganon, 4x4 differentials at walang 4x2 na off-roader. Ayan. So ito daw mga ginagawa namin ng mga 4x2 na yan, ay hindi daw po pwede sa off-road. Dapat daw po ay 4x4 lang. Ang sabi po nitong si Night of the Sun ay paano ko daw magagamit itong mga 4x2 na to sa mga muddy pathways. Ibig sabihin yung mga mapuputik. Kaya daw kailangan ay 4x4. At sinabi pa niya rito, you are talking like fallacies. Mga kamalian. Ako daw po ay nagsasabi ng mga kamalian. So maraming beses na kaming nag-trail. At ito nga po yung mga 4x2 na ginagamit namin. At marami makikita nyo po dyan sa aking channel, marami po tayong mga vlogs tungkol po dito. Kaya po, kung ako ay nagsasabi ng kamalian, kung ako ay fallacies, hindi po totoo yun. Kasi po, totoong nagamit namin itong mga off-road vehicles na to, nagawa namin, gawa ni Autorans, dito sa mga rugged terrains at sa mga trails na ginawan ko pa nga po ng vlog. So yun mga kapatid, tulad nitong mga ipinapakita ko sa inyo na mga sasakyan na gawa namin, ito po ay dinidevelop pa natin, sineset up pa natin. So dito nakapag 4-inch body lift pa lang po tayo at nakapaglagay na tayo ng steel bumper.
napalitan na rin natin yung kanyang mga gulong. Pero yung kanyang ground clearance, mababa pa yan kung tutuusin kasi body lift pa lang. So hindi naman to intended for off-road. So nakaset up lang siya na 4x4 Talagang pinapaganda lang natin. So may sinabi pa po sa akin si Mr. Knight of the Sun. So sabi po niya, don't be stupid cause the off-roaders of this world will laugh at you when you express that 4x2 is alright for muddy roads. Wake up! Siya lang naman ang magsabi na yung off-road vehicle or yung 4x2 ay alright sa muddy roads. No? Pero mga kapatid, wala naman dapat pag-usapan dun. Paano kung itong mga 4x2 na to ay magamit ko sa mga maputikan? Sinabi ko daw po na itong mga 4x2 na to ay alright for muddy roads. Wala naman pong pag-uusapan dun. Kung sakaling hindi siya makaabante doon sa putikan na yon, kaya nga po dapat nakaset up itong mga ganitong 4x2 at pag-uusapan po natin yan. Paano ang isang 4x2 ay makakaalpas diyan sa mga putikan na yan? May mga paraan po dyan. Meron pa pong sinabi sa akin si Mr. Danny, Knight of the Sun, kasi hindi natin kilala kung sino po talaga siya. Ang sabi po niya, don't push an envelope as an issue. Sinabi ko daw na gagawin namin na pang off-road ang 4x2. Right? Hindi ko po sinabi yun. Ginagawa na po namin. Marami na po kaming nagawa. O ito, 4x2. Pati yung nasa gilid na yon, sineset up namin. Pati yung mga nasa likod, ng mga 4x2 at 4x4 namin. Ginagawa na po namin at nasubukan na po namin na isabak ito sa mga trails at saka sa mga rugged terrains. Paano mga ba talaga magagamit ang iyong 4x2 sa mga rugged terrains? Rugged ibig sabihin matitindi na, malalaking tipak ng bato, dadaan ka, magre-river crossing ka, mga putikan, buhanginan. So talagang dapat yan ay yung magagandang mga off-road vehicle, naka-design na para doon. So pagdating sa mga buhanginan at sa mga mapuputik na lugar, ayan, or matataas na tubig na dadaanan mo, river crossing, talagang walang tatalo kung ang sasakyan mo ay 4x4. Tulad nung dalawa na yon, tatlo pala yon, ano? Dalawang Pajero at saka may Land Cruiser. Pero siyempre, hindi magpapahuli itong aking crosswind na to, ito po ay 4x4. Ayan. So ito po ay naka 4x4, ito ay crosswind lang. So pwede ito sa muddy roads, pwede siya sa mga rough roads, sa mga malalaking tipak ng bato, kaya niyang daanan, kaya niyang umakyat. Dahil ito naman po ay nakaset up talaga na 4x4. Ngayon, yung mga nasa likod ko na to, ito po ay sineset up pa lang namin, ito po ay 4x2. Katulad din itong Revo na to. Pansinin niyo po mga kapatid, ito ay sineset up pa lang namin, kaya mababa pa siya. Pero pareha silang Revo. So ano po yung mga pangunahin na dapat mong gawin kung gusto mong i-set up ang iyong 4x2 nito, yung mga katulad na to ng mga AUV. Para po masabi natin talagang pwedeng-pwede siya sa mga rugged terrains or sa mga rugged trails na pupuntahan mo sa mga off-roading. So sabi ni Mr. Knight of the Sun, ito daw pong mga 4x2, hindi daw po ito pang off-road. O bahala ka po, bahala ka sa gusto mong sabihin. Pero paano mo ito maseset up na magamit mo sa mga matitinding off-road trails at mga rugged terrains? So una-una kailangan ay yung clearance mo, yung ground clearance. Ibig sabihin, kailangan mataas ang sasakyan mo, mataas yung chassis mo, para mataas din yung engine mo at mataas din yung transmission. Kasi pwedeng dumaan ka sa mga maputik na lugar, nalulubog talaga yung mga gulong mo at tatama ngayon yung makina mo, yung transmission mo, or kung ano pang mga importanteng pyesa sa yung sasakyan at pwedeng masira yun. Kaya talaga, dapat mataas ang ground clearance mo. Kung mapapansin nyo po itong Revo na to, ito po ay naka 4-inch body lift lang. So karamihan na ginagawa po nung mga nagse-set up na mga 4x2 nila, hindi po kami, ay nagbabody lift lang sila. Ito po yung body lift lang. Kaya dito, ang tumaas lang po dito yung body. Pero yung kanyang engine, mababa pa rin. Ayan, kitang-kita po, yung engine niya mababa pa rin. Ito yung oil pan. So mababa pa rin yan. So si Autorans po, pag nag-set up po ako ng 4x2, pinapalitan ko po lahat ang suspension niyan. Kaya ito po, yung comparison natin, dito sa hindi pa nakataas ang kanyang ground clearance, ito naman po yung nakataas na yung ground clearance. Ito po ay pinalitan ko na ng double wishbone suspension. Ayan. Kaya ang engine nito mataas na. Hanggang dito na po yung chassis niya. Ito yung chassis. So ibig sabihin, kung nandito yung chassis, halos kapantay ng chassis
yung oil pan. So mataas yung engine ko, mataas yung transmission ko. Unlike ito, mababa yung engine niya, mababa yung chassis niya, mababa yung transmission niya. Hindi mo talaga ito pwedeng gamitin sa mga naglalakihang mga bato, sa mga matitinding mga putikan, lulubog yung mga gulong mo. Yun ang pinakadelikado. Yung tumama, yung transmission mo, yung engine mo, at iba pang mga pyesa na sumadsad doon sa mga putik, paano kung may mga bato-bato din doon? So, hindi talaga nakadesign to sa ganong klaseng mga rugged terrain. Pero mga kapatid, kung itataas mo yan, katulad nito, pasok ka na doon. Doon sa mga rugged terrains na yan dahil mataas na yung ground clearance mo. At dahil sa itinaas ko nga, pwede ka na ngayon gumamit ng malaking gulong. Yan. Ito po ay naka-size 33 na gulong. At ito po ay naka-6 studs na. 6 ang tornilyo. Tingnan mo. 6 na po yan. Samantalang ang mga Revo ay naka-5 studs lang. Ito, 5 studs. Oh, tingnan nyo to. Oh, madumi lang. So ito po ay naka-5 studs na. Ayan. So mga kapatid, ito po yung setup ni Autorans. Para tumaas ang ground clearance niyan, pinapalitan ko po yan ng double wishbone suspension. Talagang nakaangat po yung body. At mga kapatid, ito pa. Lahat po ng ginagawa ko na 4x2, dapat po ay naka-LSD. Limited Slip Differential. Kaya ito po, dala-dala ko. Ito po ay LSD. Ayan. Kaya makikita nyo, nandito sa loob nito, yung mga clutches. Para po, ang LSD, yung dalawang gulong ay umiikot, kumakamot. Mabalaho man yung isang gulong mo, umiikot pa rin yung isa. Unlike doon sa mga open differential, walang LSD, kapag ka nabalaho yung isa, ang iikot yung hindi nakabalaho. So hindi nakabalaho ito, nakaangat ito, hindi ka talaga makakaabante. Ito, tingnan nyo po Sabay pong iikot ito, tingnan nyo. Pipihitin ko to. Ayan po, Okay, yung kabila, tingnan mo RJ. Ayan. Umiikot din po yan, Papunta rin dito sa akin. Isa pa sa kabila, tingnan mo RJ. Yan po ang LSD. Limited Slip Differential, gumagana po siya ng sabay. At ito po ay naka-disc brake. So tingnan nyo po, ang ganda ng aming bumper. Medyo umulan na, pero tsagain mo na lang RJ. So, ito yung design natin sa bumper nito. Ngayon mga kapatid, punta tayo rito, medyo maambo na. Halos lahat po ng ginagawa ko ng mga 4x2 ay ini-equip ko po ng winch. Ayan. Tulad nito, ay equip po ito ng winch, pati yung ibang mga 4x2 na nandoon sa amin para kung sakaling malubog ka sa putikan or sa buhanginan, ay mahihila mo ang sarili mo sa pamamagitan ng winch. No? Ikakabit mo to, itong kable na to, so kung saan mo maisasabit yan at pagaganahin mo yung winch at mahihila ka. So, yun po yung mga setup na pwede mong gawin sa mga sasakyan nyo na AUB or yung pwede mong i-convert ng 4x2 setup para sa mga rugged terrains at mga off-road trails and terrains para magamit mo doon sa mga ganong paggagamitan. So, yung sinasabi po ni Knight of the Sun na hindi daw po pwede at ako daw po ay nanloloko, policies daw po ako, ang sinasabi niya po, hindi daw po pwedeng maging off-road ang 4x2. Kailangan din at importante na kapag ka po kayo ay nag-set up ng mga 4x2 na mga pang off-roads, ay gumamit din po kayo ng magagandang klase ng gulong. Pero syempre, dito po sa atin, karamihan naman po yung mga nagse-set up, hindi naman talaga nila pinanlalaro. Tulad nitong si Sir Alan, si Kuya Alan Aparilla, siya po ay diyan nakabase sa Subic. At talagang marami pong mga off-road trails doon, mga off-road terrains, doon siya nagtatrabaho. Kaya niya pinaset up itong kanyang sasakyan na magamit sa off-road dahil talagang ang dami pong mga off-road na daanan doon na kaya niyang puntahan at madala niya ang kanyang pamilya sa mga lugar na yon. So naipakita ko po sa inyo itong differential natin. Ito po ay sa rear. No, rear differential na LSD. Pati itong mga bungo na yan, mga LSD po yan. Pero ito mga kapatid, differential lockers. So ito po hindi LSD. Pag ito po ay nilagyan mo ng hangin at hinigop niya, maglalak po yan. At iyan ang pinaka-the best pagdating sa mga 4x2. Kung meron kang differential lockers, talagang hindi po yun mag-i-slip. Yung limited slip differential, kaya nga LSD, may slip pa yon. Pero ang lockers, once na gumana yan, ako talagang iaabante ka nung dalawang gulong mo na yan. Kahit na iyan
ay 4x2 lang. Yung front suspension natin na double wishbone, ang ginagamit ko po dyan ay yung mga ginagamit ng Isuzu Fargo. Yung mga artista ba nung araw na talaga napakabibigat ng mga sasakyan na yan. So, yun po yung ginagamit natin at yan po ay metal bushing ang gamit natin doon sa kanyang upper and lower arm suspension. Itong mga 4x2 na ginagawa natin, pati yung 4x4 ko na yan, pati yung mga sasakyan na nandyan, kahit sabihin mo yan ay mga nakadesign na talagang 4x4 tulad ng Land Cruiser na yon. Yung Land Cruiser na yan ay bagsak po lahat halos yung 6 na injectors niyan, inayos namin. So, ang ibig ko lang pong sabihin, yung mga 4x2 setup na ginagawa namin ay itinotono pa rin namin ang mga makina para maging mas malakas. Tulad nung 4x4 ko na yon, naka-setup po yan, ang engine yan, napalitan ko na rin po yan ng turbo, naka-F44 po yan. Ito pa po ang sinabi ni Dami, Night of the Sun. Ha ha ha, tumawa po siya. Just do what you want to do with your 4x2s, but omit the off-road word. But omit the off-road word from your vocabulary. If you will not convert it to 4x4 or LSD, because it is definitely misleading. Cry boy. Cry boy daw po ako. Daldal kasi ng daldal. Yang hindi niya alam, lahat po ng ginagawa naming 4x2 ay naka-LSD. Ngayon, kung walang LSD, iyon ay sa kagustuhan ng may-ari na 4x4 lang talaga siya at hindi naman niya gagamitin na pang off-road. Kaya nga po, dinala ko dito yung mga LSD namin, ayan, yung mga bungo na yan, cry boy daw po ako. Yung pala naman, ang pagkakaalam niya sa 4x2 na pwedeng gamitin sa off-road, kailangan ay naka-LSD lang. Kulang na kulang po yung kaalaman mo, Night of the Sun. Kailangan hindi lamang po naka-LSD. Kailangan mataas ang ground clearance mo. Kailangan magaganda ang mga gulong mo, malalaki at naka-design talaga sa off-road. At kailangan nga din, meron kang lockers or yung mga LSD. At kailangan mo rin yung mga tools para sa off-road. Huwag kang pupunta sa off-road, maglalakbay ka doon nang ito lang ang gamit mo. Night of the Sun, baka mamaya yun lang ang alam mo, naku, mapapahama ka. Kaya po ginawa ko na rin yung vlog na ito para sa'yo. Ito pa po ang sinabi ni Dummy Account. I thought you were intellectual. Well, that's it. Bye. Sabi niya sa akin, bye. Pero marami pa siyang sagot dito. Do not mislead people by thinking that it is okay to call a 4x2 an off-roader. Ayaw niya talagang pumayag na yung 4x2 ay pwedeng maging off-road vehicle. Just because it may be your business. Dahil daw po kasi, sa business ko itong mga ito, at kaya daw po na tinatawag ko yung mga 4x2 na pwedeng pang off-road or off-road vehicle or off-roader na, yun yung gusto niya. So, mga kapatid, hindi po. Ang dami nyo pong mababasa, ang dami nyo pong makikitang mga vlogs at ang makakausap nyo, yung maraming mga off-roaders na yung 4x2 po talaga ay pwedeng pang off-road. It will end up as a scam. If you insist that a 4x2 is an off-roader, don't get me wrong, but it is our responsibility not to propagate fake information. Yung account mo nga, fake na dami pa Di ba mga kapatid, itong si Night of the Sun, katungkulan daw nila na huwag i-propagate itong mga maling ginagawa ko, yung maling mga pinagsasasabi ko. Sino po ba ang mali sa amin? Ang sa akin po, itong mga 4x2 na ginagawa ko ay sineset up ko for off-road use, for off-road vehicle. Siya naman, kahit na-set up na namin, kahit nagamit na namin sa off-road, ay hindi pa rin siya naniniwala at ayaw niyang pumayag at ako daw po ay nangi-scam ng mga tao. Dahil sinasabi ko daw po na itong mga off-road vehicles na ginagawa namin ay scam. So mga kapatid, tignan nyo po hindi ko naman gustong patulan si Mr. Dummy Account Night of the Sun. Kaya lang, baka meron siyang makausap na ipaliwanag niya na ang lahat ng 4x2 ay hindi pwedeng off-road vehicles, nagkakamali po siya. Kasi kahit tignan nyo po sa Webster, sa Merriam, o sa lahat pa ng pwedeng dictionary na tignan nyo, ang ibig sabihin po ng off-road ay yung mga daanan na hindi yung mga public roads. So yung off-road vehicles naman ay yung mga gagamitin mong mga sasakyan na makapaghahatid sa'yo na hindi ka dadaan sa mga kalsada na ito. So ibig sabihin, pwedeng dumaan ka sa mga off-road trails, mga off-road trucks, dala mo bisikleta mo, dala mo kotse mo, dala mo kahit na anong sasakyan na maghahatid sa'yo, na dumaan ka sa mga off-road na mga daanan. So yun po ang ibig sabihin ng off-roading at yun din po ang ibig sabihin ng off-road.
Pero may mga rugged terrains, may mga off-road trucks na hindi pwedeng gamitin yung mga sasakyan na hindi para doon. So, halimbawa, kotse, naka 4-wheel drive ka o all-wheel drive na mga Subaru, ilulusong mo ba sa tubig na mataas yan? Ilulusong mo ba sa putikan yan? Siyempre hindi. Pero yon ay mga 4x4, all-wheel drive. Intindihin mo muna kung ano ang meaning ng off-road at kung yung bang 4x2 ay hindi talaga pwedeng matawag na off-road vehicle kapag iyan ay na-set up mo na. Mga kapatid, napikon na po itong si dummy account Night of the Sun at sinabihan niya po akong idiot. So ayan, ano ba ibig sabihin na idiot? So Night of the Sun, wag ganon, wag kang mapipikon. So nagpapaliwanagan lang naman tayo, di ba? So sabi pa niya sa akin, I think you don't have an astute comprehension of this topic. So I don't have time for this. Just do what you want to do. Just don't scam people for your notion that a 4x2 is an off-road. Ayaw po niya talagang pumayag na itong mga 4x2 setup na yan ay matatawag na pang off-road or pwedeng gamitin sa off-road. Mr. Night of the Sun, intindihin mong mabuti ang kahulugan ng off-road. Dito ako, para tahimik ng konti. Ayan. Mga kapatid, pagpasensyahan na natin itong si Mr. Night of the Sun. Kasi parang ang nagiging problema lamang sa kanya ay hindi niya matanggap na itong mga 4x2 na mga off-road vehicles ay hindi pwede sa off-road. Yun lang naman ang talagang argumento niya rito. At sinasabi ko raw po na nangi-scam ako dahil daw po business ko to. Sa totoo lang po, kahit magdamag siya na magtitingin sa online at kumausap siya ng mga off-roaders, mga kapatid, ang 4x2, 4x4, all-wheel drive, pati yung mga bisikleta ay matatawag na off-road. Yun nga bisikleta madadala mo kahit umakyat ka sa bundok O off-road yun yung mga dinaanan mo doon. So matatawag din siyang off-road vehicle. So mga kapatid, ang pinaka-importante po sa pag-off-road, kahit na dalhin mo yung mga sasakyan na meron ka at tansyahin mo lang kung talagang kaya mong makadaan doon, ang pinaka-importante po ay yung nagmamaneho ng off-road vehicle. Kahit nagamit po pa yung Land Cruiser na yon, pati yung Pajero doon, kahit gamit mo pa yan, no? Mga all-wheel drive yan. Yun nga Land Cruiser na yon ay all-wheel drive. Wala siyang select, no? Sa 4-wheel, sa 2-high, sa 4-high, wala. So, talaga siya ay all-wheel drive. Kahit nagamit mo pa yan, kung hindi marunong ang magmamaneho sa mga rugged terrains at sa mga off-road trucks, baka bumagsak siya bilang isang off-road vehicle. Ibig sabihin, tatalunin siya ng mga kasama niya na pumupunta sa mga ganyang klase ng mga daanan. So, ang pinaka-importante dito ay yung off-roader mismo, yung mismong driver. Kahit nga po 4x2 lang, kayang talunin sa mga light trails o light terrains, yung mga 4x4 na yan, kung talagang magaling yung driver. So mga kapatid, mas mahirap imaniobra at gamitin ang mga 4x2. Pero kapag ito, magaling ang nagmamaniobra, magaling ang off-roader or yung driver, mapapahiya yung mga naka-off-road na mga 4x4. Yan, mga off-road vehicles. So mga kapatid, isang magandang talakayan po ulit itong ating pinag-usapan para ma-open din po sa karamihan na ang pag-off-road ay hindi ordinaryong bagay. Ise-set up ang inyong mga sasakyan, kaya dapat tama yung setup. So kanina, yung ground clearance, yung gulong na ginamit, yung suspension na ginamit, pati yung pagtotono ng sasakyan, pati yung mga tools, yung mga gagamitin mo mga tools para sa mga off-road na mga biyahe nyo. So kailangan meron kayo noon, ma-possess nyo yun, para masabing talagang gumagamit kayo ng magagandang mga off-road vehicle. Lahat ng sasakyan ay pwedeng mga off-road vehicle, depende doon sa mga off-road trails na inyong dadaanan. Mga kapatid, magandang araw, umuulan po dito sa amin, magandang hapon po sa inyong lahat, kapatid.